bundok, malipat sa dagat. Diba? Pero sasabi mo lang yun. Sabi lang natin yun. Pero sa katotohanan, hindi natin nasusubukan ang sarili natin. Nung nilob niya ako makapunta ng Jerusalem, pagpasok ko, sabi ko, Diyos ko po, simula pa ng aking pagkakasya, pangarap ko na makarating sa lugar na ito. Pagtaas daw ang aeroplano, eto na. Sinabayan ko ng panalangin, lahat po ang dapat kong ipagawa sa akin. Loobin niyo na po ngayon na masimulan ko na kung ano pa dapat kong gawin. Hanggang, ang inaakala ko pagdating ko ay parang ganito lang, makikibahagi ako sa inyo. Makikibahagi ako sa inyo, kinausap ko ako isang preacher o isang layman doon, si Brother Ronnie, na talagang nagkaroon kami ng magandang ugnayan o komunikasyon sa telepono. Pero hindi ko lubos maipaliwanag at hindi ko kaya sabihin sa salita ang kagandahan na naramdaman ko noong sinalubong ako ng ating mga kapatiran. Talagang ang Diyos kumikilos dahil nagdala siya ng mga anghel sa katawan ng ating mga kapatiran. Sila mismo ang nag-guide sa akin papunta ron. Yung halimbawa ko sa inyo ito ay parang yung isang bagay na minimiti natin. Minimiti natin, diba pag nalalangin kayo, gusto ko, bigyan niyo po ako ng ganito. Tunay nga lang nagtutugulin niya. Kagaya ng mga sinusulat natin sa prayer request. Lahat ay tutugulin niya. Ayon na rin sa ating pananalig. Minsan ang biyaya, hindi niyo makikita ng literal na babagsak, makatamaan ang ulo niyo, matakbo kayo. Diba? Minsan sa ginagawa niyo panalangin, nakakita niyo, kumikilos. Mga balita mo na lang, kumaganda, pamumuhay mo. Mga magulang mo, kumaganda, ayos ng mga anak mo sa abroad. Diba? Wala naman kayo makikita ng tao na gusto niya umani, na hindi naman siya nagtanim. Diba? So sa ating pananampalataya, kinakailangan natin na sila magtanim tayo. Kita natin dahil ang paghahari ng Diyos, ayon sa malamang sulatan, ay katulad ng isang halamang tumutubo, lumalaki, patulog pa ng isang tao, bising man. Hindi niya naman malaya kung paano lumalaki. Nararamdaman niyo ba yun? Purihin natin ang Diyos. Yung magpakatatagdaw tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Salita ni Apostol Pablo ito, maging si Apostol Pablo ay maaari natin ihalin tulad sa ating mga sarili. Mas grabe pa nga siya. Mas marami pa siyang inusig ng mga tagasunod ni Kristo. Pero nung tinawag na siya ng Diyos, nakita niyo, halos sa bagong tipan, sinarili niya na lahat. Sinarili niya na lahat, mas marami siyang sulat, di ba? Sa madaling sabi, ang isa pang makasalanan, kagaya natin, na nagnanais magpakabuti, tunay nga naman nalilinisin niya tayo. Di ba? Natatandaan niyo ba yung isang pagkakataon na nakikisalamuha si Jesus sa mga makasalanan? Pagkatapos dumating yung mga Iskriba at Pariseo, ang sabi sa kanya, bakit ka nakikisalamuha sa mga tao makasalanan? Ano ang sagot ni Jesus? Naparito para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sino ba ang may kailangan ng doktor? Yung walang sakit o yung magagaling na? Kaya nga ako nandito sa harapan nyo eh. Nabuhay mo. Purihin natin ang Diyos. Purihin nga pa na sadya, nakanina ko sa pangkuhan. O marami kaya lang nakikinig kayo ng ganyan sa akin dahil bago ako. Bakit? Yung kagandahan na lang di ba ng mga kasama ko na sasawa na kayo? Ha? Di ba? Alam ko. Pero, okay. Ganito yan eh. Ang pakikinig ng mabuting balita, ayon ng Apostol Santiago. Sabi ni Apostol Santiago, ang isang tao raw na nakinig ng mabuting balita at hindi naman isinabuhay, ay para siya yung tao na umarap sa salamin. Pagkatapos, pagtalikod niya, nakalimutan na itsura niya. Yung pala, yung isang babae, yung isang dalawahing